Lilipat ng bagong tirahan. Paano ang proseso sa paglipat ng aviary o yung ating mga ibon? So yun po yung ating pag-uusapan sa video nito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating munting channel. At kung nagustuhan nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, ganun din po yung katanungan ng ating kahabi, sasagutin natin regarding po sa ating topic. So, paano nga ba natin ililipat yung ating mga aviary kung tayo ay lilipat na ng bagong tirahan o bagong lugar? So, yung tanong ng ating kahabi na si Larry Almudiel. Good afternoon, Sir Olen. Question lang po, paano po ang address ng CWR ko ay nasa NCR? Example, sa Muntinlupa. Tapos lilipat ako ng Antipolo, Rizal. Pwede po ba yun? Salamat po, Sir Olen. God bless po. Yes po, pwede naman po natin ilipat yung ating aviary or ililipat natin yung ibunan sa ibang lugar. Dahil ang primary po nito ay yung paglipat natin ng ating tirahan. Kung doon na po yung ating titirahan sa ibang lugar, ay kailangan isasama din natin yung ating aviary. Hindi naman pwede na yung ating tirahan lang ang ililipat tapos may iwan ang ibon. Ngunit ang proseso, paano nga ba? So unang-una po ay ipapaalam natin sa Muntinlupa kung saan kayo nakatira, previous na inyong tinitirahan. Sasabihin nyo po doon na kayo po ay lilipat na ng bagong tirahan sa Antipolo, Rizal. So ipapaalam nyo muna sa kanila dahil sa Muntinlupa po naka-address yung inyong CWR. Tapos pagkapaalam nyo sa kanila ay kukuha rin po kayo ng kaukulang LTP dahil sa pagta-transport naman ng mga ibon mula sa Muntinlupa papunta ng bagong location niya na Antipolo, Rizal. So yun po ang proseso, unang proseso natin yan, na kailangan makakuha tayo ng LTP ng ating mga existing na ibon. Dito po tayo kukuha sa Muntinlupa at i-address natin doon sa Antipolo, sa bago nating sa bago nyo pong lilipatan. So kahabi, ito lang po, reminders lamang po na yung LTP na kukunan natin ay meron pong due date or meron lamang po ito expiration date. So kailangan tiyakin nyo muna na ma-establish mo muna yung inyong ibunan na paglilipatan para pag ililipat na natin or ibabiyahin na natin ay hindi po mahihirapan ang ating ibon na merong pagdadatnan or paglilipatan doon sa bago nyong tirahan. So yun po ang inyong gagawin kahabi Larry Almudiel. Pagdating naman po sa Antipolo, Rizal, ito ay Rizal province na po, ay i-report nyo naman po doon sa Antipolo or saan kayo pinakamalapit na DNR sa province ng Rizal na yung inyong CWR ay itatransfer nyo dito sa bago nyong tirahan. So parang magre-reapply po uli kayo. Total CWR holder naman po kayo, tiyak na may mga existing documents naman kayo. So hindi naman po kayo mahihirapan na sa pag-a-apply ng bagong CWR location. Kasi po yung existing CWR nyo ay naka-address pa sa Muntinlupa. So itatransfer nyo dahil wala naman kayong record ng Rizal DNR o DNR sa Rizal, ay kailangan magkaroon kayo ng panibagong record doon. At tapos i-attach nyo lahat ng mga document, mga QBR nyo na ipagsasubmit sa DNR ng Rizal Province. So ganun po ang proseso kahabi para mailipat po ninyo ang inyong mga aviary, ang mga inyong mga ibon or ang inyong aviary sa bago nyong titirahan. So yun po ang nais
or inyong gagawin sa paglilipat po ng mga ibon. So pwede naman po yan. Basta una po, bago kayo lumipat ng tirahan kahabi, ay makipag-ugnayan muna kayo sa DNR ng sa Muntinlupa or saan sa NCR na malapit sa lugar ninyo. Sabihin nyo po yung sitwasyon na kailangan na kayo ay lilipat at yung LTP po, kasi pagdating ng mga inspection team sa highway o sa checkpoint ay meron kayong ipapakita na pinahintulutan na i-travel yung mga ibon na inyong ililipat mula Antipolo mula Muntinlupa hanggang Antipolo, Rizal. So, shoutout po sa iyo, Larry Almudel. Hope meron tayong mga natutunan kung ano pong mga proseso, anong hakbang ang ating gagawin sa paglilipat ng ating tirahan, ng ating aviary, ng ating mga ibunan. So, ganun din po, sa pangalawang tanong naman ng ating kahabi na si Gilyar Carl. So, ang tanong niya po, paano naman po kung nakabili ng ibon with papers naman po, kaso late na i-register kasi nasa galing sa ibang bansa ang bumili at kakauwi lang sa Pinas. May i-register pa rin po ba? Example, 4 months day upon issuing from farm. Issuing paper from farm. So yes, pwede naman po yang iparehistro kahit late na. Ang importante, kumpleto po yung documents natin para maparehistro sa DNR. So kung yung may-ari ng ibon ay parating pa lang, so hintayin natin makarating ang may-ari ng ibon at siya po yung magpa-process. So pwede naman po yan malate. Ang importante lang kahabi do sa pag-avail nyo ng ibon, tulad nung nabanggit ko na yung LTP ay kung nandun pa sa farm permit, ay nandun pa sa farm yung ibon, kailangan bago ma-expire yung LTP ay mailipat na yung ibon sa inyong tinitirahan. Dahil ang LTP po ay mayroong expiration date lamang po yan. Pero sa pagpaparehistro ay wala naman pong expiration date ang LTP. Basta nasa inyo na yung ibon na i-travel na. Dahil expiration lamang po ng LTP yung pagta-travel ng ibon. Sa pagpaparehistro ay hindi naman po yan na-expire. Basta kumpleto lamang po yung ating mga requirements pag nag-submit tayo sa DNR para hindi na po tayo mahirapan or pabalik-balik sa pag-apply ng CWR. So kung 4 months delay upon issuing paper from farm, so okay lang po yan dahil makukonsider naman yan na yung may-ari ay nasa ibang bansa pa, hinihintay pa at siya yung mag-a-apply. Personally kasi yan yung pag-a-apply ng Certificate of Wildlife Registration, dahil kung sino yung nakapangalan dapat present siya dahil may pipirmahan, or either pwede naman yan gumawa ng authorization letter yung may-ari kung hindi siya makakarating or makakapunta sa DNR. So yun po kahabi Gilyar Carl. So hope meron tayong mga natutunan kahit sa mga simpleng kapamaraanan sa ating pagbabahagi, pagpapaliwanag sa inyong mga katanungan. So sa topic natin, lilipat ng bagong tirahan, paano proseso sa paglipat ng mga aviary. So pwede po yan ilipat. Basta sumangguni tayo sa DNR sa previous nating tinitirhan at sumangguni din tayo sa DNR na ating paglilipatan para ipaalam natin na tayo ay lilipat ng tirahan or bagong tirahan natin. So ganun lamang po ang proseso. Basta importante, nakikipag-ugnayan tayo sa DNR para pagdating doon sa lilipatan natin ay meron na tayong mga dokumento mula naman doon sa pinanggalingan nating tirahan. So yun po mga kahabi, hope nagustuhan nyo itong talakayan natin at kung nagustuhan nyo yung ganitong topic regarding po sa buhay mag-ibon ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. At shoutout din po sa mga kahabi natin
na patuloy sumusuporta. Sa mga silent viewers dyan, sa mga bagong subscriber, shoutout po sa inyo. Sa mga hindi ko nabanggit na at i-shoutout sa sunod na video, kayo naman po ang ating isa-shoutout. So maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman regarding po sa mga proseso or pamaraan sa paglilipat ng mga aviary from one area to another area. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.